Ano ang laban ng mahihinang braso? At pagal ng mga tuhod ng isang ina. Sa naglalakasang alon at nangangalit na hanging bitbit ng bagyong Karding. Pero hindi nito napigil si Nanay Gemma na makipambuno sa mga hampas ng alon. At makipagsapalaran sa sungit ng panahon. Maitawid lang ng isang araw ang kanyang pamilya na hindi kumakalam ang tiyan. Kasagsagan ng bagyong Karding, nangdat na namin ang 46 na taong gulang na si Nanay Gemma sa baybayin ng dagat sa barangay Dangkalan, Sorsogon. Sa halos 1,000 manunudsod, mabibilang sa daliri ang mga gaya niyang babaeng nagsusudsod ng hipon. Gamit ang lambat at mga pinagdikit na kawayan, na siyang inilulubog niya sa tubig. Mistulang kalabaw na nag-aararo para makabingwit ng hipon o anumang yamang dagat na pwedeng panglaman siya. Mahigit 3 dekada na niya itong ginagawa. Mula na magkaisip, tanging ang mga kawayan at lambat ang naging kalaro niya tuwing lulusong sa dagat. Ang pagbuhat mo, mahirap talaga. Kasi nga, sakit ka talaga dahil gagawa ng ganitong mahangin. Maganda siya pag hindi siya mahangin. Talagang siya, okay. Pero pag ganito talagang sobrang hirap. Paano ka nakikipaglaban sa hangin? Ang hirap ata nun. Diba? Uy, yung ganyan bubuhatin mo yung lambat, paharap ka ganito. Aba, yung langin naman, nagpapaganyan. Parang sumasama ka. Tapos lalabanan mo rin yung alon para makaikot ka. Mistulang ang bangka na nakikipagsayaw sa alon si Nanay Gemma. Trabahong minana pa niya mula sa kanyang namayapang ama. Lalo't siya ang panganay sa kanilang pamilya. Pati sila Mama Eliting, katatapyo. Kasama namin yun. Minsan nga, pag magandang huli ng 6 to 6 talaga inuuwian namin. Ilang kilo noon? Noon talagang maganda. May 7 kilo. Ngayon talaga hirap. Hirap talaga Kailan ngayon. nag-start yung hirap ng humuli? Yung 1990 siya, magandang ng dagat. Pagdating ng 2000, talagang taghirap na. Habang subsob ang ulo at babad ang kalahating katawan sa malamig na tubig alat, abot tanaw ni Nanay Gemma ang kapitbahay na si Esteban. Nagaya niya ay dumidilihensya rin ng pang-ulam sa hapagkainan. Pero sadya yatang inaalat si Nanay Gemma dahil sa 3 oras na pagsusudsod. Hirap, walang huli. Noong hapong iyon, pinagpahinga muna ni Nanay Gemma ang kanyang pangsudsod. Hihintayin muna niyang magdilim at pakasakaling sa gabi siya maswertihin. Nung gabi rin yun ay sasamahan ko si Nanay Gemma para magsudsod sa dagat. Dahil masungit pa rin ang panahon, nagtatago sa makapal na ulap ang buwan na magsisilbi sanang liwanag. Saan tayo, Nay? Ay, ito na yon. Ako na magbabuhat. May may mga sampaan pa dyan. Ha? May mga sabit-sabit, doon na lang muna. Hindi, okay lang. Kaya ko yan. Ako na. Ayun may maraming sabit dito. Hindi pa nagsisimula. Ang hirap na. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nahawakan ko rin ang pangsudsod
ni Nanay Gemma. Nananangay. Hindi wala pa yan lambat, mananangay na. So, Pag ano kailan sa naman, petition? pag meron ning mahangin lang tapos maalon, pero pag hindi naman, Ayan o, nararamdaman ko yung puwersa ng hangin. ano siya mabigat. Lalo na pag mainit. Oo, sir, baba. Tapos, tatali lang po. Oo. Alin yung mga may tali? Ito to. Hindi pa. Hindi pa siya. Mamaya pa. Itatali muna yung doon pa sa dulo. Ah, okay. Grabe yung puwersa ng hangin, ha? Nasa ano siya. Nananangay. Ay! Anong ano dito para... Hugot-hugot lang. Ganyan. Tapos gaganan mo lang siya. Oh. para matibay? Oo. Okay? Pa. Meron pa isa. Kailangan kasi ano to higpitan. Dahil yung lakas ng hangin, no? Ganyan. Paside! Ikaw? So may technique pala. Oo. Sige, Nay. Mamaya, tulungan kita. Ayan na. Lumalaban talaga eh. San banda yung medyo makakakuha tayo? Doon sa kabila pa neto. Eh, wala pa nga akong hawak. Tinatangay na ako. Wala nga. Hindi ba palalim to? Una at pangalawang pagsudsod ni Nanay Gemma, naramdaman ko na agad ang sandaling hirap na pinagdaanan niya. Mistulang nakikipagbunong braso si Nanay Gemma sa alon habang itinutulak ang panudsod. Hindi nananakit ang balakang nyo. Yung likod. Ang daming basura sa ilalim. Grabe. Nararamdaman mo yon? Oo. Bumabangga siya eh pag pumapasok siya. So, malalaman namin na meron ng huli yan kung may tumatalon na. Gumagalaw sa ilalim. Etong net, mararamdaman mo pag may pumitik. May pumipitik. Oo. Sa tagal ng manunudsod ni Nanay Gemma, kabisado na niya ang pagkapit ng grasya sa lambat niya. Malalim yan. Paano mo malaman na malalim? Yan o, may isda. Ayun! Isda Isda! yan. Yan na. Kasabit. Dito sa mga paghampas ng mga alon, may makukuha ring isda. Meron din yung sa libang sa buhangin. Sumasama. Oo. Pero sa 10 beses nakatumbas ng 30 minutong pagsudsod, Ayun! Basura. nakalulungkot isiping mas kumakapit pa sa lambat ang sandamakmak na basura kaysa sa pinakaaasam na hipon at isdang inaasahang pagsasaluhan ng pamilya ni Nanay Gemma kinabukasan. Ito lang ang huli natin. 3 piraso. Ito. Pwede na rin. 3 piraso sa... Hindi hipon, isda lang. Gusto ng hipon. Kaya po nang mahal ng hipon ngayon. Maraming basura. Minabuti na lang naming tapusin na ang pagsusudsod ng gabing yun. Sa loob ng mahigit 3 oras na pagsusudsod, ang biyayang ipinagkaloob ng dagat kay Nanay Gemma ay ganito lang kakarampot. Ito yung ulam ng mga anak kanina. Kaya, right. Bye-bye.
Napailing na lang ako nang lisanin ko ang tahanan ni Nanay Gemma ng gabing yun. Natitiyak kong habang lumalalim ang gabi, pinag-iisipan na ni Nanay Gemma kung paano paghahatian ng higit sa 10 miyembro ng kanyang pamilya ang isda at hipong pagsasaluhan nila bukas. Pagputok ng araw, panibagong pakikipagsapalaran ang susuungin ni Nanay Gemma. Pagkatapos magpakain ng alagang baboy, muli siyang lumabas ng bahay para tumilihin siya ng makakain ang kanyang mga anak. Dahil walang trabaho, ang asawang si Ernesto naman ang nagpaligo ng bata. Sa mga panahong ganito, madalas tumatakbo si Nanay Gemma sa mga kaanak para manghingi ng tanim na gulay. May pansahog na ang mag-asawa sa nahuling isda kagabi. Problema na lang ang bigas, lalo't 3 takal na lang ang natira. Ang ganda na kinukunan ko pag wala ako, kaya lang, bihira lang naman kasi mayroon din, hindi naman ako nangungutang. Pag-uwi, sinimula ng iluto ang kakarampot na biyaya ng dagat na mula sa pagsusudsod ni Nanay Gemma kagabi. At tulad ng maraming araw sa buhay ng pamilyang ito, kaunting ulam na naman ang pagsasaluhan nila. Pero para sa inang, walang sawang kumayod para sa kanila. Kontento na siyang nairaos na naman ang pamilya sa isang kainan. Pagdating ng hapon, labada naman ang hinarap ni Nanay Gemma. Ang dami-daming damit. Lahat yan ng anak ako. Anak apo. Bukod sa kanilang mag-asawa, 5 anak at 3 apo ang nasa poder nila. Iniwan kay Gemma ng 2 nagsipag-asawa ng mga anak ang 3 bata dahil kailangang magtrabaho sa ibang lugar. Ang bunso naman niyang anak na si Junior, hindi nakaririnig. Hindi rin daw niya alam kung ano talaga ang dahilan dahil hindi pa ito nakapagpapatingin sa doktor. Ang mister naman ni Nanay Gemma na si Mang Ernesto, nagkatroma raw sa pagsusudsod matapos ang trahedyang muntik na niyang ikamatay habang nagsusudsod. Ano ba nangyari nun? Tumigis yung pa ako, nag-iisa na lang ako nung sigaw ko ng sigaw sa kanila eh. Ako, tulungan niyo ako rito. Hindi na ako nakakalakad. Pinutukod ko na lang itong isang paro, isang kamay kong ganyan. Parang hindi ako makakuha ng tubig. Trahedya raw sa pagsusudsod ang nagtulak sa mag-asawang magpalit ng pwesto. Sobra naman pakawa ko sa kanya kasi yung dapat ako ang gagawa, siya na gumagawa. Naawa naman talaga ako sa kanya. May isa pa sanang alternatibong lugar kung saan pwedeng magsudsod, pero iniiwasan ni Nanay Gemma ang pagsusudsod sa ilog ng Dunsol. May malalim doon, may mababaw. Mahirap na kung wala kang hila ng bangka. Kasi sila, may hila silang bangka. Pag mulalalim, mahangon sila, tumatabi sila. Kasi ako naman, hindi ko talaga doon, mamatay ako doon. Pero nabalitaan kong may mga kamag-anak pa si Gemma na buong tapang na nagsusudsod sa ilog na yun. Pero mas maswerte pa ang maituturing si Nanay Gemma
na may katuwang sa buhay. Dahil ang 58 taong gulang na tiyahin niyang si Nanay Leticia, sa pagsusudsod itinataguyod ng mag-isa ang 2 anak at apong iniwan sa kanya. Yun sa asawa nyo, namatay, di ba? Namatayan, sabi baga nung iba, kinulam. Pero kayo, kung kayong tatanungin, anong tingin nyo? Tapos para buyeng siya, kung minsan hindi nagkakaon. Nag-isa ko. Kaya naman. Nag-isa, sa mababaw lang. Kasi kailangan ko ng pira. Pag hindi ako magsusunod, wala kaming pambili ng pagkain. Angkan ng mga nagsusudsod ang pamilya ni Nanay Leticia. Noong araw na yun ay kasama niyang magsusudsod ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lolo Pio. Kung sa dagat hampas ng alon at hangin ang kalaban, dito sa ilog ng Donsol, burak ang pinakamatinding balakid sa magkapatid. Sa buong Dangkalan, ang 61 taong gulang na si Lolo Pio ang pinakakilala. Bukod sa siya ang nag-iisang bulag, siya rin ang pinakaantigong manunudsod sa kanilang lugar. Kaya naman, tinitingala si Lolo Pio ng mga kapwa niya manunudsod. Dahil sa kabila ng kanyang kapansanan, ay nananatiling manunudsod sa loob ng halos 6 na dekada. Kung talagang hirap ang tatanungin, talagang marami. Lamig, yung pagod, yung sakit sa katawan pag kinabukasan. Yan, talagang ang panudsod mahirap talaga. Pero yung hindi nyo nakikita, Hindi naman ako nahirapan, tasanay na. Kasama ni Nanay Leticia ang kanyang kapatid nang muntik na raw kunin ng ilog ang buhay niya. Makusog nung nagsusudak kami sa tubaha. Nagsurunodan kami sa si Pio, si Mario. Ako, dire-diretso so agi ko. Biglang nagbugsok so lawlawan. Inatak ko. Tapos, makusog baga so agos, so tubig. Malakas. Dala ko pa punta sa malalim. Tawag siyang saklolo. o tapos, Yan, sabi ko, itinawag ko naman si Mario, sabi ko, kunin mo sin tiya mo, inanod na. Yung nahuli ko, nag-ano. nagkawala. Kasi malon na kalabas yung ipon. Sudsud ulit ako, pero sa mababaw na lang. Tinuloy nyo pa rin ang Oo, hanggang dito na lang. Oh. Hanggang mag-urulian kami, naka2 kilo pa. Pero sa panahon na ito raw, jackpot ng maituturing ang huli na 2 kilong hipon.